Nagsimula ang Pilipinas na isa sa mga may matataas na antas ng edukasyon sa mundo. Subalit sa pagdagsa ng mga makabagong teknolohiya at kaalaman, mistulang na pag-iiwanan tayo ng mga karatig bansa dito sa Asia. Ano nga ba ang naging dahilan ng pag-deteriorate ng edukasyon sa bansa at ano ang kinakaharap ng ating mga kabataan? Kaugnay nito, makakapanayam natin live dito sa PTV News Center si dating DepEd Secretary Dr. Mona Valisno upang makapagbahagi ng kanyang kaalaman kaugnay sa usaping ito. Magandang umaga po, Dr. Valisno. Magandang umaga, Vivian. Yes, at maraming salamat sa inyong pag-anyaya ngayong umaga. Yes, Dr. Valisno, kamakailan po ay nagkaroon ng paglabas ng pag-aaral na ang ilang universidad po dito sa Pilipinas ay napabilang sa top 100 sa buong Asia. Subalit, ayon po sa National Competitive Council, ang Pilipinas daw po ay nagre-rank na pang 7th of the 9 Southeast Asian countries. Can we get your thoughts on this, ma'am? Yes, I think this should inspire us more. Kasi alam na natin kung bakit. Meron akong ginawa na modest analysis sa aking libro. Alam na po natin yon. Ang direction ngayon ng ating gobyerno ay tama. Kaya binabati ko po ang gobyerno natin, si Presidente Noynoy, at saka si Secretary Luistro, si Secretary Licuanan, si Secretary Villanueva. Kasi sinusunod po nila yung mga reforms na gagawin natin. Yun ang sinasabi natin na kung alam natin ang kailangan gawin. Ito po, dito sa libro na ginawa ko po, for 5 decades of Philippine education, meron yung sinasabi ko pong 4 lines. What happened from then on, at saka alam natin kung bakit nangyari ito, at ngayon dapat pataasin na natin. Ang unang-una, binabati ko ang gobyerno natin at tinaasan ang budget ng education. Okay. Yung nagkaroon nung ako po ay secretary up to 2010, ang aming budget ay 170 billion para ma-implement po yung competitiveness of K to 12, 11 and 12. Ang sinasabi ko po siguro dagdag 45 billion kung implement ka agad at magbibigay ng sort of scholarship to students who go both to the university track and also to the technical vocational track. Kasi po, only 20-25% through all over the years ang pumupunta ho sa universidad. At yung 80%, kung hindi man sila pupunta sa technical vocational, kung walang pera, out of school use na po sila. Yung po ang nakikita, napakaganda na gagawin itong 11 and 12 at ang gobyerno na babayad yung training nila. So that by the time they reach grade 12, ready for jobs kasi they're also 18 years old. So ito po ang nakikita ko na kung yung amount na 170 at that time to 45 billion is just over 200 billion. Ngayon po, gano'n na ang kanilang budget. At hindi pa ma-implement in full. Although, I'm saying is that it can be done immediately, and so they're doing what they can to make it competitive with the rest of our Asian neighbors. Totoo po na noon we were only second to Japan. Gusto po nating mangyari, mabilis din yung pag-angat. Yung ating neighbors, mas mabilis sila. Ngayon tayo noon, ngayon bibilisan din natin. At alam ko na yung aking libro, sinasabi ko na ito nga, ito po, yung The Nation's Journey to Greatness, looking beyond 5 decades of Philippine education. Nandito po lahat sa 4 lines kung anong nangyari. Kasi since 1925, at nagpapasalamat po ako sa mga nagbigay ng good comments from Dr. Isagani Cruz to Dr. Flor Braid, to marami pa nagbigay. Si Ms. Ceres Dayos, the latest, only the other day. At sinasabi nila na there are offered solutions. At gusto ko na masabi na napakaganda ang mga
comments nila at ginagawa. At binabati ko po si Secretary Sani Coloma. Siguro in-advise na niya rin ng Presidente kasi siya educator himself. And so yung focus on education at makikita natin ang pagbabago. Yun ang aking mababati sa ating gobyerno po. Yes, ma'am. Balikan lang po natin itong issue ng K+12 kasi po yung ibang mga magulang, ang concern po nila mas mapapamahal po ang edukasyon. Ano po ang masasabi ninyo tungkol dito? On the contrary po, hindi. Kasi nga, tumutulong tayo sa pagbibigay ng technical vocational. Karamihan dyan, out of school, wala na silang ginagawa. Kaya ngayon, mabibigyan sila ng technical vocational courses, yung 80%. Eh napakarami pong estudyante na yon. At nakikita ko naman na makakatulong sa ating mga parents. Kaya ang sabi ko, para magkaroon ng kaagad, ngayon yung existing institutions, those university bound sa universities and colleges, padala na sila at the courses ginagawa din ng CHED, shortened ang courses nila sa college later on. Kasi po, nakukuha na yung sa 11th and 12th. Yung naman technical vocational, meron tayong existing institutions ng TESDA. So, approved by TESDA. So, tignan po natin kung sino doon ang qualified at makapagbigay din sila ng training para pagkatapos ng 12 grades, yung pupunta sa technical vocational polytechnic, makakahanap na po sila ng trabaho. Okay, ma'am. Pag-usapan naman po natin yung teachers' competence. Competent po ba yung mga teachers now? What do you think? Ano po yung kailangan gawin to professionalize them? Marami na tayong ginagawa sa professionalization ng teachers. If you remember, nag-umpisa tayo pa noon ng grade 7 lang daw, mas magagaling pa daw yung teachers natin doon kesa ngayon. Yes, na ngayon, master's degree pa yung karamihan at ganun po. Ang importante po dyan is yung attitude po ng guro, yung kanilang commitments sa education. Yung po nakikita ko, at saka importante yung kanilang nalalaman at kanilang ginagawa na yung isang estudyante, the changes that can happen by the single individual. Hindi yung kino-compare yung isang bata with the rest of the classmates. Kasi po, makikita kung anong changes doon sa assessment then and now. So yung teacher na yon, titignan niya kung ano ang nagawa niya, kung ano ang improvement yung bata na hindi makabasa nung araw. Ngayon nakabasa na, di ba nakakatuwa yun? Yung mababa ang performance, ngayon tumataas na. Kaya ito po, yun ang teachers na kailangan natin in addition to the professional competence. Ating mga teacher training institutions, of course, there are a lot of improvements that they are doing right now. Ang gusto lang malaman po natin, yung pag-recruit ng talagang committed teacher. Yung teacher ng puso niya ay para makatulong sa bata, para ma-improve no matter what background they have. Yun po. So, yun talagang dapat nasa loob po niya yung pagtuturo, ma'am. Opo. Sa tingin niyo po ba makatutulong yung mga raising of salary sa mga para po maka-encourage tayo ng mga guro? Opo, nakakatulong na rin yan. Nakakatulong talaga. Pero ang ibig ko sabihin, more than that, yung commitment, hinahanap kong ang teacher. Nakikita ko rin maraming teachers na nagsasacrifice kung nagkakaroon ng calamities. At saka meron din mga LGUs na tumutulong sa pag-inspire ng teacher. Gusto kong ma-remind itong ginawa ni Secretary Robredo. Siya ay mayor ng Naga City. Hindi lang yung funding na binigay sa education doon sa kanyang area, sa kanyang city, pero yung ginawa niya sa mga teachers, nangyari yung kanilang dropout rate naging zero dropout rate, Yes. participation rate nila 100%, and achievement rate nila tumaas. Kung lahat po ng local government, yung ating mayors, yung si Governor Salceda naman, yung scholarship, kaya importante po yung scholarship ibibigay. Hindi lang yung galing sa gobyerno, ano po, pribadong sector. Ako po, ipa-plug ko na naman yung libro ko, if you don't mind. Ito po, Buy the Book and Help Poor but Deserving Students. Proceeds from the sale of the book
will go to scholarship fund. Ito po, ang royalty po itong libro, pupunta ho lahat sa scholarship. Ang sinasabi ko po, yung ganitong klaseng attitude ng citizenry na makapagbibigay naman din ng tulong, no matter how small is that contribution, siguro maka-inspire naman sa mga bata na makatulong ng makapagbibigay ng scholarship fund. Okay, ma'am, speaking of your book, The Nation's Journey to Greatness, in your assessment, how far are we from that greatness at paano po natin ito ma-achieve? Okay. Yung mga comments po ng mga commentators, magaganda kasi yung mga sinabi ko sa fourth lines na since 1925, maski yung time ni President Marcos, nung araw we were only 30 million and then ngayon over 100 million. So, ang point ko, yung mga kailangan nating gagawin, how far are we? Hindi pa natin, pareho pa rin yung mga problema, pero sinabi ko, ng ating gobyerno, ginagawa na ngayon. So, gusto kong magbigay ng magandang prediction na sana makamit natin yung ang ating standard na gusto natin lahat in a few years time. Siguro matagal na ho yung 10 taon, matagal na yung 5 taon. Alam ko na ang individual professional, every single individual professional sa atin, pagpunta sa ibang bansa, nag-create ng napakagandang image. Sabi nila, ito, galing sa Pilipinas, ang attitude niya, mahusay. So, nasa atin po yung innate ability to prove to the world that we can do something. Katapos, kung malayo pa, at least, kasi nagbibigay na ng facilities, yung eskwela, halimbawa, kailangan ng mga classrooms, kailangan ang mga budget na additional, tinaasan yung sweldo ng ating mga teachers. Nangyayari na yun, training of teachers to be more competent. Nangyayari na ho simultaneously. So sa akin, ngayon talaga, maganda ang gusto kong mangyari in the next few years. Okay, maraming salamat po, former DepEd Secretary Dr. Mona Valisno.